Ang malakas na buhos ng ulan ay parang mga kamao na dumadagundong sa salaming bintana ng kanyang penthouse. Sa labas, ang syudad ay isang magulong dagat ng mga ilaw. Sa loob, ang tanging naririnig lang ni Gabriel Gabo del Marco ay ang katahimikan. Isang katahimikang perpekto. Isang katahimikang pinaghirapan niyang buuin. Itinaas niya ang kanyang baso ng whiskey, ang yelo ay marahang umikot. 5 taon. Ngayong gabi ang ikalimang anibersaryo. Ang ikalimang taon ng kanyang perpektong, kontroladong, at walang lamang buhay. 5 taon mula nang mawala si Helena. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Hindi na dapat siya nag-iisip. Tapos na yon, ding-dong. Ang tunog ng doorbell ay parang isang putok ng baril sa gitna ng kanyang katahimikan. Kumunot ang kanyang noo. Wala siyang inaasahang bisita. Ding-dong. Mas malakas ngayon, mas mapilit, naiinis, inilapag niya ang kanyang baso at naglakad papunta sa pinto. Pagbukas niya, ang lahat ng hangin sa kanyang mga baga ay tila ninakaw. Nakatayo sa harap niya, basang-basa ng ulan, ay isang multo. Isang multong may pamilyar na mga matang kulay kape na sa loob ng 5 taon ay pilit niyang tinatakasan sa kanyang mga panaginip. Helena, bulong niya, ang pangalan ay parang isang kalawang na susi sa kanyang dila. Ngunit hindi lang ito ang multo. Mula sa likod ng mga binti ni Helena, 2 maliliit na anino ang sumilip. Isang batang lalaki, isang batang babae. Magkakamukha at kamukhang kamukha niya. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong, ang kanyang bibig. Napaatras si Gabo na para bang nasampal. Ang galit na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng whiskey at trabaho ay biglang bumalik, isang nag-aalab na apoy. Anong, anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang boses ay magaspang, puno ng sakit at pagtataksil na hindi pa rin naghihilom. Hindi sumagot si Helena. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Mami, nilalamig po kami, sabi ng maliit na batang lalaki. Ang boses ay nanginginig. Ang salitang, Mami. Ang mga batang ito, ang kanyang mga anak, ang kanilang mga anak, na itinago nito sa kanya sa loob ng 5 taon. Isang kasinungalingan, isang malaking, malupit na kasinungalingan. Tumingin siya kay Helena, ang babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay, ang babaeng sumira sa kanya. Pumasok kayo, sabi ni Gabo, ang boses ay malamig na parang yelo. Huminga siya ng malalim, ang bawat salita ay isang lason. Pero huwag mong aasahan na ituturing ko kayong pamilya. Ang mansyon ng mga Del Marco ay parang isang palasyo ng yelo. Ang bawat sulok ay perpekto, malinis, at walang kabuhay-buhay. Dito, ang tawanan ng mga bata ay parang isang bawal na musika. Ganoon ang naramdaman ni Helena Lena Reyes pagpasok nila. Ang dating tahanan na puno ng init at mga pangarap ay isa na ngayong malamig na teritoryo ng isang lalaking wasak ang puso. Manatili kayo sa guest wing, sabi ni Gabo, hindi nakatingin sa kanila. Ipinatawag na niya ang kanyang kasambahay. Manang Lita, ihatid mo sila at siguraduhin mong hindi sila aalis sa lugar na iyon. Isang utos, isang malinaw na paglalagay ng pader. Ang guest wing, kahit malaki at maganda, ay pakiramdam ni Lena ay isang kulungan. Mami, bakit po galit si Daddy? Tanong ng kanyang anak na si Leah habang inaayos ni Lena ang kanilang mga damit. Hindi siya galit, anak. Pagsisinungaling ni Lena. Pagod lang siya. Si Liam naman, ang kanyang panganay, ay tahimik lang.
Masyado itong seryoso para sa kanyang edad. Masyadong maraming nakikita. Nang unang gabi nila, habang natutulog na ang mga bata, lumabas si Lena para kumuha ng tubig. Nakita niya si Gabo sa sala, nakaupo sa dilim, may hawak na baso ng alak. Hindi niya ito pinansin. Ngunit nang pabalik na siya, nagsalita ito. Bakit ngayon lang, Lena? Tanong nito. Hindi lumilingon. Bakit mo sila itinago sa akin? Dahil wala akong pagpipilian, sagot ni Lena. Laging may pagpipilian, sigaw ni Gabo, humarap sa kanya. At pinili mong saktan ako. Hindi mo naiintindihan. Ang hindi ko maintindihan, sabi ni Gabo, ay kung paano mo nagawang ipagkait sa akin ang sarili kong mga anak. Kinabukasan, ang digmaan ay nagpatuloy sa pagdating ng isa pang reyna, si Doña Isabel del Marco, ang ina ni Gabo, ang babaeng nagtaboy sa kanya 5 taon na ang nakalipas. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Tanong nito kay Gabo. Nandito siya para sa mga bata, ma'am. Papatama, sagot ni Gabo. Tiningnan ni Doña Isabel si Lena mula ulo hanggang paa. At naniniwala ka sa kanya na anak mo nga ang mga yan. Ang mga salita ay tumama kay Lena, ngunit hindi na siya ang dating Lena. Kung may duda po kayo, Doña Isabel, sabi ni Lena, nariyan po ang siyensya, ipa-DNA test ninyo sila. Pagkatapos, lumapit ang mga bata. Hello po, Lola, bati ni Lia na tinuruan ni Lena. Ngunit tiningnan lang sila ng matanda na parang mga dumi. Isang araw, habang naglalaro si Liam sa sala, aksidente niyang nabasag ang isang mamahaling plorera. Narinig ni Gabo ang kalabog at mabilis na bumaba. Anong nangyari? Nakita niya ang basag na plorera, ang huling regalo ng kanyang yumaong ama para sa kanyang ina. Ikaw, sigaw niya akmang pagagalitan ang bata, ngunit bago pa man niya ito magawa, humarang si Lena sa pagitan nila. Ako ang may kasalanan, sabi ni Lena. Ako ang nakabasag. Parusahan mo ako, pero huwag na huwag mong sisigawan ang anak ko. Nagkatinginan sila, ang galit na ama at ang mabangis na ina, at sa gitna, isang batang lalaking nanginginig sa takot. Ang pagtatanggol ni Lena sa kanyang anak ay nag-iwan ng isang kakaibang marka sa isipan ni Gabo. Sa unang pagkakataon, nakita niya ulit ang anino ng dating Helena, ang babaeng matapang, ang babaeng hindi natatakot lumaban. Ngunit ang galit at sakit ay nandun pa rin, isang makapal na pader na humaharang sa anumang posibleng pag-unawa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang malamig na pakikitungo. Nagkukulong siya sa kanyang opisina, ibinubuhos ang sarili sa trabaho, isang pamilyar na paraan ng pagtakas. Ngunit ang presensya ng mga bata ay hindi kayang takasan ang kanilang maliliit na boses. Ang kanilang mga tawanan, ang kanilang mga maliliit na yapak, lahat ay parang mga munting sinag ng araw na pilit na tumatagos sa madilim niyang mundo. Sinimulan niyang obserbahan sila, palihim. Napansin niyang si Liam, ang batang lalaki, ay tahimik. Katulad niya, mahilig itong mag-isa sa library, tinitingnan ang mga libro tungkol sa mga garpulam, eroplano at mga barko. Isang araw, naabutan niya itong sinusubukang buuin ang isang lumang modelong barko na pag-aari pa niya noong bata siya. Tulungan na kita dyan, sabi ni Gabo. Hindi na napigilan ang sarili. Nagulat si Liam, ngunit tumango ito. Magkatabi silang naupo sa sahig, tahimik, nagtutulungan, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Gabo ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang koneksyon, si Lia naman, ang batang babae, ay ang kabaligtaran.
Masayahin ito, madaldal, at laging may dalang isang kakaibang kalungkutan sa kanyang mga mata. Isang hapon, nakita niya itong nag-iisa sa hardin, umiiyak ng tahimik. "Bakit ka umiiyak, munting prinsesa?" Tanong ni Gabo, lumalapit, nagulat si Lia. Wala po." "Meron yan," sabi ni Gabo. "Sabihin mo na kay Tito Gabo." Hindi pa niya kayang sabihing, "Daddy." "May sakit po kasi ako," pag-amin ng bata. "Sabi po ni Mami, bawal akong masyadong mapagod, bawal po akong tumakbo ng mabilis." Isang biglaang kaba ang naramdaman ni Gabo. Anong sakit? Hindi ko po alam. Pero minsan po nahihirapan akong huminga. Ang mga salitang iyon ay parang isang alarmang umalingaw-ngaw sa isipan ni Gabo. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Habang tulog na ang lahat, pumasok siya sa silid kung saan natutulog si Lena. Nakita niya ito, mahimbing na natutulog. Ngunit kahit sa pagtulog, ang mukha nito ay may bakas ng pag-aalala. Sa tabi ng kama nito, may isang maliit na bag, ang bag na laging daladala ni Lena. Sa isang iglap ng hindi maipaliwanag na pag-udyok, binuksan niya ito. Sa loob, mga damit, ilang gamit, at sa ilalim isang folder. Kinuha niya ito, binuksan. Sa loob ang medical records ni Lia at ang diagnosis, congenital heart disease, isang butas sa puso, at sa ilalim nito isang sulat mula sa doktor. Kailangan na ni Lia ng operasyon sa lalong madaling panahon. Habang lumalaki siya, mas lalong lumalaki ang panganib. Biglang narinig niya ang isang mahinang pag-ubo mula sa kabilang kama, si Liam. Umuubo ito, isang tuyong ubo, isang ubo na pamilyar, isang ubo na nagpaalala sa kanya sa isa pang bata, sa isa pang trahedya, ang kapatid ng kanyang ama, ang kapatid na namatay sa parehong sakit, ang sakit na namamana. Ang mga salitang congenital heart disease ay parang isang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa isipan ni Gabo. Ang kasaysayan, ang sumpa ng kanilang pamilya ay umuulit. Kinabukasan, hindi na siya ang dating Gabo na galit. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim, takot. Pinuntahan niya ang pinakamagaling na cardiologist sa bansa, isang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Ipinakita niya ang mga medical record ni Lia. "Malala ba, Tito Ben?" tanong niya. "May butas," sabi ng doktor. "Pero Gabo, may pag-asa. Ang teknolohiya ngayon malayo na. Isang operasyon lang ang kailangan, ngunit kailangan itong gawin sa lalong madaling panahon." Ang pag-asa, pag-uwi niya, dala-dala ang isang bagong determinasyon. Ngunit ang pag-asa ay may kasamang isang bagong tanong. Bakit hindi sinabi sa kanya ni Lena? Hinarap niya ito, hindi na sa galit, kundi sa isang desperadong pangangailangan na malaman ang totoo. "Alam ko na, Lena," sabi niya, "ang tungkol kay Lia." Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Lena. "Paano? Hindi na yan ang mahalaga," putol niya. "Ang tanong ko, bakit hindi mo sinabi sa akin? Anak ko rin siya." "Dahil natakot ako," sagot ni Lena. "Natakot akong baka ito ang gamitin ng nanay mo para lalo pa tayong paghiwalayin. Natakot akong baka isipin ninyong isa itong sumpa. Ang kalusugan ng anak natin ang pinag-uusapan dito, Lena, hindi ang pride." "Hindi ito pride, Gabo. Ito ay pagprotekta." Ang kanilang pagtatalo ay puno ng sakit at takot. Ngunit sa ilalim nito, mayroon ng isang bagong bagay, isang pag-aalala na pareho nilang nararamdaman. Nang gabing iyon, habang nag-aaway sila,
Biglang narinig nila ang isang malakas na pag-ubo mula sa silid ng mga bata. Si Leah, dali-dali silang tumakbo. Naabutan nilang nakaupo sa kama ang bata, hirap na hirap huminga. Ang mga labi ay nagsisimula ng mangitim. Anak! Binuhat ni Gabo ang bata. Dalhin natin siya sa ospital. Ngayon na. Ang biyahe papunta sa ospital ay isang bangungot. Yakap-yakap ni Lena ang anak, umiiyak. Si Gabo naman ay nagmamaneho na parang wala nang bukas. Sa emergency room, ang bawat segundo ay parang isang oras. Lumabas ang doktor. Kailangan na natin siyang operahan, sabi nito. Pero kailangan natin ng pahintulot mula sa inyong dalawa. Nagkatinginan si Gabo at si Lena. Sa harap ng posibleng pagkawala ng kanilang anak, ang lahat ng kanilang galit, ang lahat ng kanilang pride ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay ang takot at ang pagmamahal. Sabay nilang pinirmahan ang mga papeles. Habang nasa waiting room sila, walang nagsasalita. Magkatabi lang silang nakaupo. At sa isang iglap na hindi nila pinag-isipan, hinawakan ni Gabo ang kamay ni Lena. Hindi ito umiwas. Sa halip, hinigpitan pa niya ang hawak. Sa sandaling iyon, hindi na sila 2 taong pinaghiwalay ng nakaraan. Sila ay isang ama at isang ina, magkasamang nagdarasal para sa buhay ng kanilang anak. Ang operasyon ni Leah ay tumagal ng 8 oras. Ang 8 oras na iyon ay parang isang walang hanggang gabi para kina Gabo at Lena. Magkahawak kamay lang sila, nakaupo sa malamig na sahig ng waiting area, walang salita, tanging mga pusong sabay na kumakabog sa kaba at panalangin. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor, ang ngiti sa mukha nito ang nagsilbing kanilang unang sinag ng araw. Successful po ang operasyon, sabi ng doktor. She's a fighter, just like her parents. Ang ginhawa ay parang isang alon na humugas sa lahat ng kanilang takot. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, si Gabo at Lena ay nagkayakapan. Isang yakap na hindi na dahil sa pagnanasa o sa nakaraan, kundi dahil sa isang purong pasasalamat. Ngunit ang kanilang kapayapaan ay hindi nagtagal. Pagbalik nila sa silid ni Leah na mahimbing nang natutulog, isang malamig na presensya ang sumalubong sa kanila. Si Doña Isabel, nakaupo sa tabi ng kama, nakatingin sa kanyang apo. Ma, sabi ni Gabo, anong ginagawa ninyo dito? Binibisita ko ang aking apo. Sagot ng matanda, hindi inaalis ang tingin sa bata. Humarap ito sa kanila, ang mga mata ay matalim. At nandito ako para sa isang kasunduan. Anong yung kasunduan? Tanong ni Lena. Simple lang, sabi ni Doña Isabel. Ang batang ito ay kailangan ng isang pamilya, isang buong pamilya. Tumingin ito kay Gabo, pagkatapos ay kay Lena. Itigil na ninyo ang kahibangan na ito, magpakasal na kayo. Hindi po ganoon kadali yun, ma, sabi ni Gabo. Gagawin ninyong madali, sabi ng matanda. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong hindi mo makukuha ang full custody sa mga bata, Helena. Gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan ko para patunayang isa kang unfit mother na inabandona ang kanyang mga anak. Isang banta, isang malupit na banta. Wala kang karapatan, sigaw ni Lena. May karapatan ako, sagot ng Donya. Karapatan ng isang lola na protektahan ang kanyang mga apo mula sa isang magulong buhay. Isang linggo, sabi ni Doña Isabel. Bigyan ninyo ako ng isang sagot, ang kasal o isang digmaan sa korte na siguradong ikaw ang matatalo, Helena. At umalis na ito, iniwan ang isang bagong lason sa hangin.
Nang gabing iyon, hindi na naman sila mapakali. Ngunit ngayon, magkasama na nilang hinaharap ang problema. "Huwag mo siyang pakinggan, Lena," sabi ni Gabo. "Lalabanan natin siya." "Paano, Gabo?" tanong ni Lena. "Makapangyarihan siya at totoo ang sinabi niya. Iniwan ko ang mga anak ko. Gagamitin niya iyon laban sa akin." "Hindi mo sila iniwan," mariing sabi ni Gabo. "Pinalayo ka." Umupo sila sa balkonahe ng ospital, nakatingin sa natutulog na syudad. "May isa pang paraan," sabi ni Lena. "Ano?" "Ang sundin siya," sabi ni Lena. "Ang magpakasal para sa mga bata para makuha natin sila ng walang gulo." "Pero Lena, hindi yan tama. Hindi tayo pwedeng magpakasal dahil lang sa isang banta." "Kung ganoon, ano ang gagawin natin?" Tumingin si Gabo sa kanya. "Magpapakasal tayo," sabi niya. Nagulat si Lena. "Magpapakasal tayo, Lena," ulit niya. Ngunit hindi dahil sa utos niya at hindi lang para sa mga bata. Hinawakan niya ang kamay nito. "Magpapakasal tayo dahil mahal kita." Ang pag-amin ni Gabo ay isang biglaang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ngunit para kay Lena, ang liwanag na iyon ay may kasamang anino ng duda. Mahal niya ba talaga ako o sinasabi niya lang ito dahil sa sitwasyon? "Huwag muna ngayon, Gabo," sabi ni Lena, bumitaw sa pagkakahawak nito. "Masyadong mabilis ang lahat. Ang kailangan nating isipin ngayon ay si Lia." Tumango si Gabo, naintindihan ang kanyang pag-aalinlangan. "Tama ka, patawad." Kinabukasan hinarap nila si Doña Isabel. "Pumapayag po kami," sabi ni Gabo. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ng matanda. "Ngunit hindi pa ngayon," dagdag ni Lena. Kumunot ang noo ng Donya. "Anong ibig mong sabihin?" "Magpapakasal po kami," paliwanag ni Lena. "Kapag magaling na po si Lia, kapag handa na po ang mga bata, kapag handa na po kami. Sa ngayon, ang hihilingin lang po namin ay isang tigil putukan. Itigil na po ninyo ang pagbabanta at hahayaan naming maging bahagi kayo ng buhay ng inyong mga apo." Isang matalinong alok, isang kasunduan. Walang nagawa si Doña Isabel kundi ang pumayag. Sa ngayon, lumipas ang mga linggo. Si Lia ay unti-unti nang gumagaling. Naging mas madalas na ang pagdalaw ni Doña Isabel. Sa simula, awkward, ngunit nang makita niya ang mamahal ng mga bata, ang yelo sa kanyang puso ay nagsimulang matunaw. Ngunit may isang taong hindi natutuwa sa lahat ng ito, si Beatrice, ang kapatid ni Doña Isabel. "Masyado kang nagiging malambot, ate," sabi nito sa kanyang kapatid isang araw. "Nakikita mo ba ang ginagawa ng babaeng yan?" Unti-unti niyang binabalot si Gabo sa kanyang mga daliri. "Hayaan mo sila, Beatrice. Para ito sa mga bata." "O baka naman para lang ito sa kanya," sabi ni Beatrice. Hindi niya kinumbinsi ang kanyang kapatid, kaya gumawa siya ng sarili niyang plano. Lumapit siya kay Lena, suot ang isang maskara ng pagiging isang mabait na tiyahin. "Hija," sabi niya, "natutuwa ako para sa inyo ni Gabo. Sana maging masaya kayo." "Salamat po, tita," sagot ni Lena. "Pero," sabi ni Beatrice, "mag-ingat ka, si Gabo, mayroon siyang isang kahinaan." "Ano po yon?" "Ang nakaraan," sabi ni Beatrice, "ang alaala ng ama niya at ng nanay mo. Minsan, kapag nag-iisa siya, naririnig ko siyang sinisisi ang sarili niya na baka kung naging mas matatag lang daw siya, hindi sana hahantong sa trahedya ang lahat." Ang mga salita ay idinisenyo para magtanim ng duda.
para iparamdam kay Lena na siya ay isang constant na paalala ng isang kabiguan. At naging mabisa ito. Nagsimulang maging maingat ulit si Lena sa paligid ni Gabo. Ayaw niyang maging pabigat. Ayaw niyang maging dahilan ng kalungkutan nito. Isang gabi, may isang malaking family dinner. Naroon ang lahat. Habang nagkukwentuhan, may isang malayong kamag-anak ang nagtanong, Gabo, naaalala mo pa ba yung tatay mo at si ano nga bang pangalan ng nanay ni Helena? Ang ganda ng samahan nila, no? Biglang natahimik ang lahat. Si Gabo ay natigilan. Ngunit si Lena, dala ng mga salita ni Beatrice, ay mabilis na kumilos para iligtas siya sa awkward na sandali. Pasensya na po, sabi ni Lena. Medyo masama po yata ang pakiramdam ko. Akyat muna po ako. At umalis na siya. Naiwan si Gabo na puno ng pagkalito at si Beatrice sa isang sulok ay tahimik na nakangiti. Ang unang lamat sa kanilang bagong pundasyon, ang pag-iwas ni Lena ay naging isang pamilyar na multo para kay Gabo. Ang babaeng akala niya ay unti-unti nang bumabalik sa kanya ay muli na namang nagtayo ng pader. Anong problema? Paulit-ulit niyang tanong. Wala, pagod lang ako, laging sagot ni Lena. Ngunit alam ni Gabo na higit pa doon, may nagbago. At nagsimula ang lahat pagkatapos ng family dinner. Pagkatapos mabagat, panggit ang kanilang mga magulang. Desperado na si Gabo. Kung hindi sasabihin sa kanya ni Lena ang totoo, siya mismo ang hahanap ng sagot. Ang sagot, alam niya, ay nasa nakaraan. Isang gabi, habang tulog na ang lahat, pumasok siya sa lumang opisina ng kanyang ama. Ang silid ay hindi na nagagalaw mula nang ito'y mamatay. Puno ng alikabok at ng amoy ng mga lumang libro. Nagsimula siyang maghalongkat. Hinanap niya ang anumang bagay na magbibigay sa kanya ng liwanag. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga papeles sa negosyo, may isang bagay na nakatago. Isang malaki at mabigat na baul na gawa sa kahoy, nakakandado. Sinubukan niyang buksan, ngunit matibay ito. Ngunit naalala niya ang isang bagay. Ang kanyang ama ay may hilig sa mga puzzle. Ang kombinasyon ay laging ang birthday ng kanyang ina. Sinubukan niya ito. Click. Bumukas. Ang puso ni Gabo ay kumakabog. Ano ang itinatago ng kanyang ama? Pagbukas niya, ang bumungad sa kanya ay hindi mga dokumento ng negosyo. Mga personal na gamit, isang tumpok ng mga liham. Ang sulat kamay ay sa kanyang ina, ngunit ang mga liham ay hindi para sa kanyang ama. Para ito sa isang minamahal. Pinasa niya ang isa. Ang kanyang mundo ay nagsimulang gumuho. Ang kanyang perpektong ina ay may ibang minamahal. Sa ilalim ng mga liham, may isa pang bagay. Isang maliit na kahon. Sa loob, isang kwintas. Isang pamilyar na kwintas. Ang kwintas na suot-suot noon ng nanay ni Lena. At sa ilalim ng lahat, ang pinakamasakit sa lahat. Isang journal. Ang journal ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay, binuklat niya ito sa huling entry. Ang petsa, isang araw bago ang aksidente ng mga magulang ni Lena. Nalaman ko na ang lahat, ang tungkol sa kanila. Ang sakit. Ang sakit ay hindi ko na kaya. Ngunit hindi ko siya kayang saktan. Hindi ko kayang sirain ang kanyang pamilya. Kaya ako na lang. Ako na lang ang aalis. Bukas pupunta ako sa aming tagpuan sa huling pagkakataon para magpaalam. At pagkatapos, wala na. Biglang, isang piraso ng papel ang nahulog mula sa journal, isang medical report. Subject, Rafael Del Marco. Diagnosis, Stage 4 lung cancer. Hindi nagpakamatay ang tatay niya dahil sa pagtataksil. Nagpakamatay ito dahil mamamatay na rin naman ito. At ang nanay ni Lena,
Hindi sila magkasintahan. Sila ay 2 taong nagdadamayan sa kanilang mga sakit. Ang buong kwento na bumuo sa galit ni Doña Isabel ay isang malaking pagkakamali. Bago pa man maproseso ni Gabo ang lahat, may isa pang bagay siyang nakita sa loob ng baul. Isang maliit, itim na notebook. Ang notebook ng kanyang ama. Binuklat niya ito. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Tungkol ito sa negosyo. Ngunit hindi ang legal na negosyo. Mga pangalan, mga petsa, mga halaga ng pera, at ang mga salitang paulit-ulit, Isabel, Beatriz. Pera para sa kampanya, ang kanyang ina, ang kanyang tiyahin. Ginagamit ang pera ng Del Marco para sa mga ilegal na transaksyon sa politika. At ang huling entry, nalaman na ni Helena, ang nanay ni Lena. Sasabihin na niya ang lahat, kailangan ko siyang patahimikin. Nabitawan ni Gabo ang notebook, ang aksidente. Hindi pala iyon aksidente, hindi rin iyon suicide. Ito ay pagpatay. At ang may kagagawa ay ang sarili niyang ina. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang malaking bato na nakadagan sa dibdib ni Gabo. Ang kanyang ama, ang kanyang ina, ang kanyang buong pamilya ay itinayo pala sa isang pundasyong gawa sa mga kasinungalingan at krimen. Hawak ang itim na notebook, bumaba siya mula sa opisina. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Naabutan niya ang kanyang ina at tiyahin sa sala, masayang nag-uusap tungkol sa nalalapit na kasal nila ni Lena. Gabo anak, bati ni Doña Isabel. Tamang-tama ang dating mo, pinag-uusapan na namin ang mga bulaklak para sa simbahan. Hindi kumibo si Gabo. Inilapag niya sa mesa ang notebook. Ano yan? Tanong ni Beatrice. Ang lahat ng inyong mga sikreto. Malamig na sagot ni Gabo. Binuklat niya ito. Money laundering, illegal campaign contributions. At tumingin siya sa kanyang ina. Pagpatay. Nawala ang ngiti sa mukha ng 2 babae. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi ni Doña Isabel. Hindi ba? Sabi ni Gabo. Ang aksidente ng mga magulang ni Lena, hindi iyon aksidente. At hindi rin nagpakamatay ang itay dahil sa sakit sa puso. Ang itay, sabi ni Gabo, ang boses ay nanginginig sa galit, ay pinatay ninyo. Hindi totoo yan, sigaw ni Beatrice. Kung ganoon, ano ang totoo? Sigaw pabalik ni Gabo. Na minahal ng itay ang nanay ni Lena? Na kaya ninyo siya pinalayo ay dahil sa selos? Doon, hindi na nakapagpigil si Doña Isabel. Tumayo ito, ang mukha ay puno ng galit na matagal nang kinikimkim. Oo, pag-amin nito. Mahal nga niya ang katulong na iyon. At ano ang gagawin ko? Hahayaan ko na lang na sirain niya ang pangalan ng pamilyang ito, ang pamanang para sa'yo? Kaya ko ginawa ang lahat ng yon, Gabo, sabi nito, lumalapit. Para sa'yo, para protektahan ka. Protektahan ako? Natawa si Gabo, isang tawang walang saya. Sa pagpatay sa mga inosenteng tao, sa pagsira sa buhay ng babaeng mahal ko, isang pagkakamali ang pagmamahal mo kay Lena, sigaw ng ina. Isa siyang sumpa, katulad ng kanyang ina. Ang tanging sumpa sa pamilyang ito, ina, sabi ni Gabo, ay ang kasakiman ninyo. Tinalikuran na niya ang mga ito. Tapos na ako sa inyo, sabi niya, at sisiguraduhin kong pagbabayaran ninyo ang lahat ng inyong mga kasalanan. Habang naglalakad siya palabas, narinig niya ang sigaw ng kanyang ina. Kung lalabas ka sa pintong iyan, Gabo, kalimutan mo na isa kang Del Marco, wala kang mamanahin kahit isang sentimo. Huminto si Gabo. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang pera ninyo.
sabi niya, isaksak ninyo sa mga baga ninyo. At tuluyan na siyang umalis, iniwan ang dalawang babae sa gitna ng kanilang gumuhong kaharian. Nagmaneho si Gabo ng walang direksyon. Ang kanyang isip ay isang magulong dagat. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kahit anong bangungot. Ang sarili niyang ina, isang mamamatay tao. Huminto siya sa isang lugar, ang ospital. Kailangan niyang makita si Lena. Kailangan niyang sabihin ang lahat. Ngunit pagdating niya, isang balita ang sumalubong sa kanya. Umalis na po si Ma'am Lina, sabi ng nurse. Kanina lang po, kasama ang Tita Beatrice ninyo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Gabo, si Beatrice. Tinawagan niya ang cellphone ni Lena. Walang sumasagot. Tinawagan niya ang kanyang tiyahin. Hindi rin sumasagot. Alam na niya, may mali. Samantala, sa loob ng isang itim na kotse, si Lena ay katabi ni Beatrice. Saan po tayo pupunta, tita? Tanong ni Lena. Akala ko po, susunduin natin si Gabo. May mas maganda tayong pupuntahan, Hija, sabi ni Beatrice. May isang kakaibang ngiti. Dinala siya nito sa isang mamahaling restaurant. Umorder ka na, sabi nito. May hinihintay lang tayo. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang hinihintay nila, si Doña Isabel. Anong ginagawa ninyo dito? Tanong ni Lena, naguguluhan. Mag-usap tayo, sabi ni Doña Isabel. Nang wala si Gabo, at doon sinimulan ng magkapatid ang kanilang huling lason. Alam na namin ang lahat, Lena, sabi ni Doña Isabel. Ang tungkol sa sakit ni Lia, at alam din namin kung gaano kamahal ni Gabo ang batang iyon. Pero may isang bagay kang kailangang malaman, sabi ni Beatrice. Ang pagtulong ni Gabo sa iyo ay hindi lang dahil sa pag-ibig. Anong ibig ninyong sabihin? Ang ama ni Gabo, sabi ni Doña Isabel, ay may iniwang isang kondisyon sa kanyang huling habilin. Ang lahat ng mana ay mapupunta lang kay Gabo kung magkakaroon siya ng isang anak na malusog. Napatanga si Lena. At si Lia, pagpapatuloy ni Beatrice, dahil sa kanyang sakit, ay hindi itinuturing na isang malusog na tagapagmana. Noong una, akala namin ay wala ng pag-asa si Gabo, sabi ni Doña Isabel. Ngunit nang malaman niyang ikaw ay buntis, ang mga salita ay parang mga ahas na pumupulupot sa isipan ni Lena. Ginagamit ka lang niya, Lena, sabi ni Beatrice. Ginagamit niya ang pagbubuntis mo para makuha ang mana. At sa oras na maipanganak mo ang isang malusog na sanggol, iiwan ka rin niya, tulad ng ginawa niya sa iyo noon. Hindi, hindi totoo yan, sabi ni Lena, umiiling. Talaga ba? Sabi ni Doña Isabel. Kung ganoon, bakit hanggang ngayon hindi pa rin niya sinasabi sa iyo ang totoo? Ang totoong dahilan kung bakit namatay ang mga magulang mo. Ang tanong na iyon, ang sumira sa lahat ng natitirang pagtitiwala ni Lena. Umalis siya. Tumakbo. Hindi na niya pinakinggan ang mga tawag ni Gabo sa kanyang telepono. Nag-check-in siya sa isang hotel. Mag-isa. Ang kanyang isip ay isang malaking gulo. Mahal niya ba talaga ako? O isa lang akong kasangkapan? Kinabukasan, isang balita sa TV ang nagpatigil sa kanyang pag-iisip. Isang live press conference mula sa Del Marco Group, nakatayo sa entablado si Gabo. Nandito po ako. Simula niya para linawin ang lahat ng issue tungkol sa aking pamilya at para aminin ang lahat ng aming mga kasalanan. Nakatutok ang lahat ng kamera kay Gabo. Ang buong bansa ay nanonood. Sa kanyang hotel room, nakatayo si Lena sa harap ng telebisyon, hindi humihinga.
Sa loob ng maraming taon, pagpapatuloy ni Gabo, ang pamilya Del Marco ay nabuhay sa isang kasinungalingan. Isang kasinungalingang sumira sa maraming buhay. Huminga siya ng malalim. Ang aking ina, si Doña Isabel del Marco, at ang aking tiyahin, si Beatriz, ay sangkot sa maraming ilegal na gawain, kasama na ang pagpatay sa aking ama, si Don Rafael del Marco, at sa ina ni Helena Reyes. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa press room. At ako, sabi ni Gabo, bilang anak, bilang pinuno ng pamilyang ito, ay handang harapin ang lahat ng responsibilidad. Ibinibigay ko ang lahat ng ebidensya sa mga awtoridad, sabi niya, at buong-buo akong makikipagtulungan sa kanilang investigasyon. Pagkatapos noon, humarap siya sa isang partikular na kamera na para bang kinakausap niya ng diretso si Lena. May isa pa akong gustong sabihin, sabi niya, isang bagay na mas personal. Ang huling habilin ng aking ama ay isang kasinungalingan, walang kondisyon tungkol sa isang malusog na tagapagmana. Iyon ay isang kuwentong inimbento ng aking ina para sirain kami. Ang tanging habilin ng aking ama ay ang hanapin ko raw ang aking kaligayahan. Tumingin siya sa kamera, ang mga mata ay puno ng isang lungkot at pagmamahal na tumagos sa screen at dumiretso sa puso ni Lena. At ang kaligayahan ko ay si Helena Reyes. Lena, sabi niya, alam kong nasaktan kita, alam kong nagsinungaling ako, ngunit ang pagmamahal ko sa'yo, yun lang ang tanging totoo sa buhay ko. At kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, ipinapangako ko sa harap ng buong mundo, hinding-hindi na kita bibitawan. Pagkatapos ng press conference, nagkaroon ng kaguluhan. Inaresto si Doña Isabel at si Beatriz. Ang imperyo ng Del Marco ay nasa bingit ng pagbagsak. Ngunit si Lena ay wala ng pakialam doon. Isang lugar lang ang nasa isip niya. Nagmamadali siyang pumunta sa mansyon ng mga Del Marco. Naabutan niya si Gabo sa opisina ng ama nito, mag-isang nag-iimpake ng mga gamit. Walang nagsalita, lumapit lang si Lena at niyakap niya ito mula sa likuran. Patawad, bulong niya, patawad kung hindi ako naniwala. Humarap si Gabo at niyakap siya pabalik. Ako dapat ang humingi ng tawad, sabi nito. Sa gitna ng kanilang pagyakap, isang bagay ang napansin ni Lena sa mesa. Ang mga liham ng kanyang ina. Kinuha niya ang isa. Ang huling liham. Mahal kong Gabo, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay alam mo na ang lahat. Patawarin mo ako kung hindi ko kayang ipaglaban ang pag-ibig natin. Ngunit may isa akong huling hiling. Alagaan mo ang ating anak. At sabihin mo sa kanya araw-araw na mahal siya ng kanyang ina, ang kanyang ina, at ang ama ni Gabo, at ang kanilang anak. Sino ang anak nila? Tanong ni Lena. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabo. Ang lola mo, sabi niya. Ang lola mo at ang lolo ko ay may isang kwentong hindi nila naipaglaban. Ang katotohanan tungkol sa kanilang mga lolo't lola ay ang huling piraso ng isang napakakomplikadong puzzle. Ang galit, ang paghihiwalay, ang lahat ng trahedya sa pagitan ng kanilang mga pamilya ay nag-ugat pala sa isang pag-ibig na ipinagkait. Tinitigan ni Lena si Gabo. Ang lalaking kaharap niya ay hindi lang basta kanyang minamahal. Sila ay bahagi ng isang kwentong mas matagal at mas malalim pa kaysa sa kanilang sariling kwento. Sila ang pangalawang pagkakataon, ngunit ang pagkaunawang iyon ay may kasamang isang bagong bigat.
Kaya pala, bulong ni Lena. Kaya pala ganoon na lang ang galit ng nanay mo sa pamilya namin. At kaya pala, dagdag ni Gabo, ayaw na ayaw ng lola mo na mapalapit ako sa'yo. Naiwan sila sa isang katahimikan. Ang katotohanan ay malaya na, ngunit ang mga sugat ay naroon pa rin, malalim. Anong gagawin natin ngayon, Gabo? Tanong ni Lena. Hindi ko alam, pag-amin ni Gabo. Ang kumpanya ay babagsak na. Ang pangalan ng pamilya ko ay wasak na. Wala na akong maiaalok sa'yo, Lena. Hindi ako humihingi ng kahit ano, sagot ni Lena. Pero wala na akong maibibigay, sabi ni Gabo. Ang boses ay puno ng pagkatalo. Mali ka, sabi ni Lena. Lumapit siya at hinawakan ang kanyang mukha. Mayroon ka pang isang bagay na pinakamahalaga sa lahat. Ano yon? Ang sarili mo, bulong niya. At iyon lang ang kailangan ko. Ngunit sa kabila ng kanilang pagmamahalan, ang mundo sa labas ay hindi tumitigil. Ang pagbagsak ng Delmarco Group ay naging mabilis at brutal. Ang kanilang mga asset ay na-freeze. Ang kanilang mga kliyente ay umalis. Si Gabo, bilang bagong pinuno, ay hinarap ang lahat. Ibinenta niya ang mansyon. Ibinenta niya ang mga kotse. Ibinenta niya ang lahat para lang mabayaran ang mga utang at ang sahod ng kanilang mga empleyado. Si Lena ay laging nasa tabi niya, hindi bumibitaw. Ngunit ang stress, ang pressure, ay nagsimulang mag-iwan ng lamat sa kanila. Nag-aaway sila dahil sa pera. Nag-aaway sila dahil sa pagod. Ang dating romantikong pag-ibig ay unti-unti nang natatabunan ng hirap ng totoong buhay. Isang gabi, pagkatapos ng isang mainit na pagtatalo, nasabi ni Lena ang isang bagay na hindi niya dapat sinabi. Baka tama sila, sabi niya. Baka sumpa talaga ang pag-ibig natin. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Gabo. Hindi ito sumagot. Kinuha lang nito ang susi ng kanyang lumang kotse at umalis. Naiwan si Lena sa kanilang maliit na inupahang apartment. Mag-isa. Napatingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod na. Ito na ba yon? Tanong niya sa sarili. Hanggang dito na lang ba talaga tayo? Hindi umuwi si Gabo ng gabing iyon. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lena ang tunay na takot. Ang takot na baka sa wakas, sumuko na rin ito. Ngunit kinaumagahan isang tawag ang natanggap niya mula sa lola, Gabo. Pumunta ka dito, Hija, sabi ng matanda. Kailangan kang makita ng apo ko. Nagmamadali siyang pumunta sa ospital. Naabutan niya si Doña Isabel na nakaupo sa labas ng isang silid. Ang dating matigas na mukha ng matanda ay puno ngayon ng pag-aalala. Anong nangyari? Ang puso niya, sabi ng matanda. Inatake siya dahil sa stress. Pumasok si Lena sa silid. Nakahiga si Gabo, may mga nakakabit na tubo, ngunit gising ito. Lena, sabi nito, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Lena, umiiyak. Ayokong dagdagan pa ang mga problema mo, sagot ni Gabo. Ang pinakamalaking problema ko, Gabo, sabi ni Lena, ay ang posibleng pagkawala mo. Hinawakan niya ang kamay nito. Patawad sa lahat. Wala kang kasalanan, sabi ni Gabo. Sa labas ng silid, nagkaharap ang dalawang lola. Kasalanan ko to, sabi ng lola ni Lena. Ang galit ko ang nagdulot ng lahat ng ito. Pareho tayong nagkamali, pag-amin ni Doña Isabel. Ang pride natin. Ang nakaraan, halos sirain nito ang kinabukasan ng ating mga apo. Nagkatinginan sila, isang tingin ng pag-unawa at ng isang bagong simula. Lumipas ang ilang linggo.
mabilis na gumaling si Gabo. Ang pag-aalaga ni Lena at ang suporta ng kanilang mga pamilya ang naging pinakamabisang gamot. Isang araw, habang nasa ospital pa rin siya, dinalaw sila ng isang hindi inaasahang bisita. Ang mga anak ni Lena, si Liam at si Leah. Daddy, sigaw ng mga bata, tumatakbo papunta sa kanya. Niyakap sila ni Gabo. Kamusta? Ang mga paborito kong kambal. Okay lang po, Daddy. Sabi po ni Lola, kailangan ka daw po naming bantayan para gumaling ka agad, sabi ni Leah. Sa likod nila, nakangiti si Lena, at sa likod niya, ang dalawang lola, magkatabi, masaya silang pinapanood. Ang digmaan sa pagitan ng dalawang pamilya ay tuluyan nang natapos. Ang natira na lang ay ang paghilom. Pagkalabas ni Gabo sa ospital, isang bagong buhay ang kanilang sinimulan. Hindi na sila bumalik sa kanilang mga mansyon. Ibinenta nila ang lahat at bumili sila ng isang simpleng bahay sa isang tahimik na subdibisyon. Si Gabo, gamit ang natitirang pera at ang kanyang talino, ay nagtayo ng isang maliit na consulting firm. Si Lena naman ay nag-focus sa pagiging isang ina. Isang hapon, habang naglalaro sila sa hardin, lumapit si Gabo kay Lena. May isa pa akong hindi na ibibigay sa'yo, sabi niya. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Ang parehong kahon na dapat sana ay ibibigay niya 5 taon na ang nakalipas. Alam kong hindi ito ang tamang panahon noon, sabi niya, at alam kong hindi rin perpekto ang panahon ngayon. Lumuhod ito. Pero para sa akin, basta't kasama kita, bawat sandali ay perpekto. Helena Reyes, sabi niya, papakasalan mo ba ako sa pangalawang pagkakataon at sa pagkakataong ito habang buhay na? Ang kanilang pangalawang kasal ay malayong malayo sa una. Simple lang ito, ginanap sa kanilang bagong hardin. Ang mga bisita ay ang kanilang pamilya at iilang malalapit na kaibigan. Mas maganda to, bulong ni Gabo kay Lena. Bakit? Dahil sa pagkakataong ito, sabi ni Gabo, alam na nating pareho kung ano ang tunay na mahalaga. Ang kanilang buhay ay naging isang payapang agos. May mga problema pa rin, may mga pagsubok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nila ito hinaharap ng mag-isa. Isang araw, dinalaw sila ni Beatrice. Kalalaya lang nito mula sa kulungan. Patawad, sabi nito. Niyakap siya ni Lena. Matagal na kitang pinatawad. Dumating din ang araw na binisita nila ang puntod ng kanilang mga lolo't lola at ng mga magulang ni Gabo at Lena. Magkahawak kamay, nag-alay sila ng mga bulaklak, isang simbolo ng pagtatapos at ng pagpapatawad. Makalipas ang 3 taon, isang masayang pamilya ang naglalaro sa dalampasigan. Si Gabo, si Lena, ang kambal na sina Liam at Leah, at ang kanilang bunso, si Gabriel Jr. Ang daya mo, Daddy! Sigaw ni Liam. Nagtawanan sila. Pagkatapos maglaro, umupo sila sa buhanginan, pinapanood ang paglubog ng araw. Naaalala mo ba? Sabi ni Lena, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabo. Noong una tayong magkita ulit, ang sabi mo, huwag kitang ituring na pamilya. Ngumiti si Gabo. Ang dami ko palang mga bobong sinabi noon. Oo, tawa ni Lena. Pero pinatunayan mo naman na mali ka. Tumingin sila sa kanilang mga anak. Ang kanilang pamana. Ang kanilang walang hanggang pag-ibig. Ang kanilang kwento ay hindi isang perpektong kwento. Puno ito ng sakit, ng mga kasinungalingan, ng mga pagkakamali. Ngunit ito ay ang kanilang kwento. At sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos,
Ang kanilang mga puso ay ligtas ng nakadaong sa isang lugar na tinatawag nilang tahanan.